akala nila sa pagtatanggol nila kay Marcos, akala nila nakakalusot si Marcos. Oo, akala nila. Yan ang ano di ba si Lacson yan din ang bibig niya. Ito rin may isa pa nagtatanggol sa kanya si Tiangco. Naniniwala raw si Congressman Toby Tiangco na walang kinalaman sa issue sa budget si Pangulong Bongbong Marcos. Mismong ang Pangulo pang-araw ang nanita kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico kaugnay sa sobra-sobra umano nilang pagkuha ng pera mula sa pondo ng gobyerno. Nagbabalik si Tina Panganiban Perez. Nagkwento si Navotas City Representative Toby Tiangco sa kanyang nasaksihan na magkaharap-harap sila ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan niyo? Ilan bang Ferrari ang gusto niyo? Ganong karaming pera ba ang gusto niyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya niyo kainin? Nangyari raw ito noong November 24 ng nakaraang taon pagkatapos ng regular na tanghalian ng kanilang pamilya sa Malacanang. Kailan daw? Ilan bang Ferrari ang gusto niyo? Ganong karaming pera ba ang gusto niyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya niyo kainin? Nangyari raw ito noong November 24 ng nakaraang taon pagkatapos ng regular na tanghalian ng kanilang pamilya sa Malacanang. Imaginein mo ito matindi. Akala niya may lulusot niya si Bongbong Marcos dito. Hindi. Yung nakawa nagsimula 2022. 2024 doon pa lang nare-realize ni Marcos na yung silang Romualdez at si Zaldico kumukulimbat ng pera. At pangalawa, if that is true, bakit hindi mo pinakulong? Tama, mali. Kaya yung palusot ni Tiangco dito, isang malaking katarantaduhan. Sorry Tiangco malaking katarantaduhan yan eh. Sasabihin mo, alam na pala ng Pangulo na kumukulimbat na yung dalawa kasi napuno na daw eh. Ibig sabihin, matagal yan ang alam. Tama, mali. Bakit walang ginawa si Marcos? Last minute na lang kumilos si Marcos kuno na pinaresign si Romualdez. Dapat nga kung alam niya na kumukulimbat na, di sana pinakulong na ngayon si Romualdez. Tama, mali. Bakit at large pa si Romualdez ngayon? Kaya katarantaduhan ito. Katarantaduhan, sorry Isang lalo mo lang pinalubog si Marcos dito. Magpipinsa ng Pangulo si Romualdez at asawa ni Tiangco. Doon niya pinagalitan si former Speaker Martin Romualdez. No? At sinabi na kayo ni Zaldico, sobra na kayo, kinukuha niyo lahat ng pondo at wala akong nagagawang flagship projects. Sabi ni Tiangco. So isipin mo yun, ganun katanga si Bongbong Marcos. Based sa pahayag nito ni Tiangco. One, inabot niya ng 3 taon bago ma-realize. 2, na-realize niya na, pero anong ginawa? Pinagalitan lang, hindi pinakulong. Anong katarantaduhan yan, Tiangco? Di ba? Katarantaduhan sorry for that term, pero that's the real term. Katarantaduhan niya sinasabi mo, Tiangco. Lalo mo lang isinusubo yung presidente mo. Dumaan na ang ilang taon, tsaka lang niya na-realize. At the same time, hindi niya pa pinakulong. Tinanong siya last time, di ba? Kasangkot ba si Romualdez? Ang sagot niya, hindi. So, ibig sabihin, sino sinungaling sa inyong dalawa? Tiangco, ikaw o si Marcos? Diba? Kalokohan. Pag-alaman niya kalaunan na nagalit ang Pangulo dahil nagsumbong daw ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa Pangulo na ang counterpart na pondo ng Pilipinas para sa mga proyektong pinapondohan ng JICA ay tinanggal sa pambansang budget. Ang nangyayari nung nangako si former Speaker Martin Romualdez na kung ano man yung tinanggal na mga flagship projects ay babalik sa BICAM. Nung lumabas yung BICAM
nung lumabas yung GAA noong January, wala yung mga projects na yun. Naniniwala raw si Tiangco na walang kinalaman ng Pangulo sa anomalya sa budget. Dahil pinsan niya si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi niya pro-protectionan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Dagdag ni Tiangco, Yung isa pa palang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami yung kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Ang sinasabi ni Martin, wala siyang natanggap. Ang sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. Eh silang dalawa yung nagtuturuan eh. Di ba may Hindi, kasama si Marcos doon. Kasama si Marcos na nagtuturuan doon. Silang tatlo nagtuturuan. So, ayoko na nga magmura eh. Kasi nakakabuisit. Bilyon-bilyon na nawala. Tapos sasabihin nila, wala sa kanila nakatanggap. Sobra naman lokohan to. Di ba sobrang lokohan to mga kababayan? Niloloko tayo. Silang tatlo walang natanggap. Baka ikaw, Tiangco, may nakatanggap. Hindi, di ba? Alam nyo, mga kababayan, hindi natin kasi, sabi ko nga sa inyo, hindi pwede na ang pula ay sasabihin mo dilaw. Maaring nagsasama na sila ngayon. Pero ang pula ay pula. Ay, magkakaiba na lang na shades yan. Okay? So ano ibig ko sabihin? May nawala, may nanakaw, meron narantado doon sa budget natin. Yeah, meron, may kumuha, nawala, may ghost project. Ibig sabihin ng ghost project, ladies and gentlemen, may budget, ibinayad, pero walang proyekto. So ibig sabihin, yung pera na yon nawala. Malinaw na malinaw yon, nawala yung pera. Ngayon, magtuturoan kung saan napunta yung pera na yon. Yan yung sinasabi natin na isang malaking katarantaduhan po, ladies and gentlemen. Malaking katarantaduhan po yan. Nawala yung pera, tapos silang tatlo na may direktang kaalaman dyan sa pera na yan, silang tatlo walang natanggap. Tapos magtuturo pa ngayon. At saka yung palusot nga nito ni Tiangco na walang alam ang presidente, hindi ano. Ito lang kasimple, Tiangco, makinig ka mabuti. Sino ba ang pumirma? Kung alam pala ng presidente at nagagalit siya sa ginagawa ng kanyang pinsan, sabi mo nagalit, pinagsabihan niya si Romualdez, pero bakit niya pinirmahan? Bakit niya pinirmahan pa rin yung pinaka-corrupt na budget ng ating kasaysayan? Pinirmahan niya pa rin eh. Oo, may mga binawa siya insertion, pero nandun pa rin yung iba. So, ibig sabihin, alam niya pero pinayagan niya pa rin? Hindi pa rin totally clean yung budget ng 2025. O, akala ko ba sinabi mo alam na niya? O, hindi may pananagutan siya lalo. Naku po. Wala na. Kahit anong palusot ito ni Tiangco, wala. Sabit. So definitely, isa sa kanila may natanggap. Pero ngayon, parehong sinasabi na walang natanggap. Eh, saan napunta yung pera? Bakit mo nililigtas si Marcos? Napaka-obvious mo eh. Ang problema dito, napaka-obvious niya. Napaka-obvious ng kanyang bali, 'di ba? Doon sa issue. Why are you confirming agad-agad na walang natatanggap si Marcos? Bakit? 'Yun ang tanong, 'di ba? Amin ang reaksyon tungkol dito si Romualdez pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ayun, no. Ito pa, oh. Pakingge. Oh. Sandali. Ito pa, isa pang abogado. Dumadami na abogado ni Marcos ngayon eh. Ha? Ito pa, isa pang abogado ito.
Hindi pabor ang ilang senador sa pinaplano daw ng ilang grupo na pabagsakin ang gobyerno para bigyang daan ng civilian-military junta. Kasunod pa rin yan ang pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na siya mismo ay inimbitahang makiisa dito. At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Mayan, ano ba, nai-reveal na ba nitong si Senator Ping kung sino ba itong grupo na nag-iimbita sa kanya dito sa military junta? Siya kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na talagang may mga grupo na gusto raw pabagsakin ng ating gobyerno at maglagay na lamang ng isang civilian-military junta. At hindi lang daw basta impormasyon ang nakuha ni Lacson dahil mismo siya ay inimbita para sumali sa nasabing kulusan pero dead ma raw si Lacson dyan. Kalokohan Bago to. raw ang malawakang rally ng Iglesia Panoorin nyo ito, napakatinding kalokohan nito. Paparealize ko sa inyo bakit kalokohan ito. ni Cristo at serye ng video sinilabas si dating Congressman Zaldico, may mga kumontak daw kay Lacson na mga retiradong pulis at militar. Pero dinedma niya raw ang mga ito dahil hindi sang-ayon sa konstitusyon ang gusto nilang mangyari. Pagilinaw ni Lacson, walang aktiba sa serbisyong nag-aya sa kanya para sa naturang pagkilos. Tingin ni Lacson, planado ang mga ito, pati ang mga serye ng pahayag na inilabas niya ko. Mukha raw na may grupo talagang gumagalaw para galitin ang taong bayan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. Yung ibang groups kasi nagko-call sila, total reset. Parang wala ang presidente, wala ang vice president. Tapos maski yung succession hindi po pwede. So civil military junta. Unconstitutional eh. Hindi pumayag, hindi ako nagre-reply, hindi ako sumasagot. Kaya nga dead na. Kasi kung magre-reply kami, discussion pa eh. Kung si Senator Erwin Tulfo naman ang tatanungin, hindi siya aniniwalang makakakuha ng sapat na suporta ang sinumang grupong magsusulong nito. Hindi naman daw kasi ito suportado ng simbahan at mga civil society group, di gaya ng EDSA People Power 1 at 2. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Though they're protesting na corruption, nakikita naman po nila na may mga nakakasuhan na. What I heard is the military is just watching on the sidelines. Nakikita naman daw po nila na this administration is doing its best, to clean up, yung corruption na ito. Kaugnay niyan siya, nagbabala naman Senate President Tito Soto na walang magandang may dudulot ang pagsusulong ng civilian-military junta. Hindi rin magandang alternatibo sa eleksyon ang pag-iral ng mob rule at military adventurism. Posible pa raw itong mauwi sa anarkiya, pero giit ni Soto, wala namang nag-aaya sa kanya para sumali sa ganito. Siya sa huli, iginigiit at idiniin ni Senate President Tito Soto na mas mainam pa ring sundin ang rule of law at ang due process. Sa anumang aksyon, dapat daw ito ay naaayon sa ating konstitusyon. Balik sa iyo, Cha. Maraming salamat. Yan nga pong Express Report ni Mayan Los Baños. Alam nyo kung bakit may problema to? Yung palusot yung hindi palusot, yung chismis ni Lacson. Kasi, kung totoo yung sinasabi niya meron nag-aya sa kanya, yung plano na yun, yung tao na nag-aya sa kanya, ay dapat makulong. Inciting to sedition at saka sedition yun. Magplano ka ng junta, magplano ka ng revolusyon, yan po ay illegal. Krimen po yan. Ibig sabihin, halimbawa, meron sa yung lalapit at sasabihin sa'yo, meron akong planong patayin, pwede ba tulungan mo kami? Diba? May plano yun, yung tao na yun. Kung ikaw ay maayos na mamamayan, sasabihin mo yung plano na yun sa kapulisan. Uy, si ganito may planong patayin si ganire. Tingnan ninyo. Sa pamamagitan ng hindi pagsasalita ni Lacson at sabihin niya sa publiko o sabihin niya sa otoridad, kung sino man yung tao na yun, pinagtatakpan niya. Tama, mali? O bakit ayaw niya sabihin kung sino yun? Isa pa. Hindi kaya wala naman talagang kumausap sa kanya, gumagawa lang siya ng issue, gumagawa lang siya ng kontrobersyal. Kasi nga, para magkaroon ng fear among the opposition
O yung mga nagki-criticize kay Marcos. O ayan, may nagpaplano. O, makakasuhan kayo. So, isusumbong ko kayo. Ano ko kayo. Kasi kahit wala naman, pinangungunahan baga, para bang sinasabi niya, eto meron talagang mga nagpaplano laban sa gobyerno at alam ko kung sino sila. Pero in reality, wala naman. Katang-isip lang niya.